Malalim ang buntong hininga ni Leah Martinez habang nakatanaw sa labas ng bintana ng jeepney na sinasakyan niya. Puno ng alikabok ang kalsada ng San Lorenzo, ngunit sa mata niya, naroon pa rin ang kakaibang ganda ng lugar. Walang trapiko, walang ingay, at higit sa lahat nararamdaman niya ang init ng simpleng pamumuhay. Sa likod ng lahat ng kagandahang ito, hindi maitatanggi ang lungkot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Galing siya sa isang meeting kung saan muling ipinakita ng kanyang mga magulang ang pagiging walang pakialam sa mga tao sa likod ng kanilang negosyo. Profit over people, iyon ang panuntunan ng kanilang pamilya. Tumigil ang jeep. Nakatayo na ang driver, hawak ang kamay ng isang matandang babaeng hirap sa pagbaba. Dahan-dahan lang po, Nay, sabi nito, nang may halong lambing at tiyaga. Napangiti si Leah. Hindi pangkaraniwang eksena ito sa mundo ng mga negosyante at elitista na madalas niyang kahalubilo. Pagbaba ng matanda, sumakay naman ang isang grupo ng mga bata na masaya at magulo. Ngumiti ang driver habang nagpapatawa, tila walang alintana sa ingay na dala ng mga ito. Napansin ni Leah na may iba sa driver na ito. Maliwanag ang mukha, may kislap sa mga mata, at halatang mahal ang trabaho kahit hindi marangya ang jeepney nito. Habang iniabot niya ang bayad, hindi niya napansin na natabig niya ang kanyang handbag dahilan para mahulog ito sa sahig. Agad na yumuko ang driver at pinulot ang bag. Nang iabot nito ang bag pabalik kay Leah, nagtagpo ang kanilang mga mata. "Miss, ingat po sa gamit niyo," sabi nito nang may ngiti. "Salamat po," sagot ni Leah, tila natigilan. May kakaibang init sa ngiti ng lalaki na nag-iwan ng bakas sa kanyang isipan. Si Arman Cruz ay isang simpleng tao na may malalim na pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Nagsimula siyang magmaneho ng jeep pagkatapos iwan ang kursong engineering sa kolehiyo upang suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid. Para sa kanya, ang bawat pasahero ay mahalaga, hindi lang bilang sakay, kundi bilang mga tao na may kanya-kanyang kwento. Nang makita niya si Leah, alam niyang iba ito, hindi lamang dahil sa disente at maayos itong manamit, kundi dahil may aura ito ng bait at kabutihan na bihirang makita sa mga taong halatang may kaya. Ngunit sino ba siya para mapansin ng isang tulad nito? "Isang jeepney driver lang ako," sabi niya sa sarili. Pagkatapos ng biyahe, hindi mapigilan ni Leah ang pag-iisip tungkol sa driver. Hindi ito tulad ng mga taong nakasanayan niya, mga negosyante, mayayabang, at laging may layuning pakinabangan ang bawat kilos. Sa halip, ang driver na iyon ay tila masaya sa pagiging simple. Sa kabilang banda, si Arman ay hindi rin makalimot sa pasaherong maganda at mahinhin na halatang hindi sanay sa jeepney, pero walang reklamo kahit kailan. Ang mga mata nito, malungkot ngunit puno ng misteryo, ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Isang Biyernes, muling sumakay si Leah sa jeep ni Arman. Agad siyang nakilala nito. Sa pagkakataong ito, naglakas loob si Arman na magsalita. "Parang linggo-linggo po kayo sumasakay dito, miss." Biro nito habang kinukuha ang bayad. Oo," sagot ni Leah na bahagyang namula. "Bumisita kasi ako sa lola ko dito malapit." "Aba, swerte si lola. May apo siyang napakaganda," sagot ni Arman. May halong biro ngunit may katotohanan. Napatawa si Leah sa hirit nito na bihira niyang maramdaman sa mundo ng mga seryosong negosyante. Pagkatapos ng biyahe, tumigil si Leah sa isang karinderya para magpalipas ng gutom. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita niyang pumarada ang jeep ni Arman sa tapat ng karinderya at pumasok ito para magtanghalian. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas mahaba. "Hindi ba nakakahiya, miss, kumain dito? Akala ko'y sanay kayo sa mga mamahaling kainan." Tanong ni Arman, pabulong. "Bakit naman ako mahihiya? Mas masarap ang luto dito kaysa sa 5-star na hotel," sagot ni Leah na may ngiti. Habang kumakain, napansin ni Arman ang pagiging natural ni Leah. Hindi ito maarte at halatang mas gusto ang tahimik at simpleng buhay. Si Leah naman ay natutuwang marinig ang kwento ni Arman, ang sakripisyong iniwan ang pangarap para sa pamilya. Sa simpleng hapunang iyon, unti-unting nahulog ang kanilang loob sa isa't isa kahit hindi pa nila lubos na naiintindihan.
Pag-uwi ni Leah, nagtanong ang kanyang ina, "Bakit ba lagi kang bumibisita doon? Wala nang maid para sa lola mo?" "I just want to feel normal for a while," sagot ni Leah, pilit na inililihim ang dahilan ng kanyang masayang disposisyon. Samantala, si Arman ay napansin ng kanyang mga kapatid na tila laging malalim ang iniisip. "Kuya, mukhang in love ka, tukso ng bunso niyang kapatid. Nako, huwag kayong magbiro. May sarili akong mundo at wala akong lugar sa buhay ng isang tulad niya," sagot ni Arman, kahit hindi kumbinsido sa sarili. Habang tumatagal, mas lalong nagiging espesyal ang bawat Biyernes para kina Leah at Arman. Ngunit parehong alam nilang hindi ito simpleng kwento ng pagkakaibigan. Ang kanilang mundo ay tila magkaibang planeta, ngunit hindi maikakailang may nararamdaman sila para sa isa't isa. Isang araw, habang bumababa si Leah sa jeepney, inabot ni Arman ang kanyang kamay. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tila tumigil ang oras. "Miss Leah, salamat sa araw-araw na kwento. Sana okay lang sa inyo kung tawagin ko kayong kaibigan," sabi ni Arman, may kaba sa boses. "Kaibigan," sagot ni Leah na tila nasaktan. Ngunit nginitian niya ito. "Oo naman, kaibigan tayo." Sa kanyang puso, alam niyang gusto niyang maging higit pa. Ngunit handa ba siyang tahakin ang masalimuot na landas na ito? Biyernes na naman, bulong ni Arman habang inaayos ang biyaheng baklaran na karatula sa harap ng kanyang jeep. Kahit walang diretsahang aamin, alam niyang hinihintay niya ang araw na iyon. Mula nang sumakay si Leah sa jeep niya, hindi na siya mapakali tuwing Biyernes. Ngayon pa lang, naiisip na niyang muli niyang masisilayan ang babaeng nagbigay kulay sa kanyang tahimik na mundo. Ngunit kasabay ng kilig ay ang bigat ng paalala niya sa sarili. Taga-ibang mundo siya. Huwag mong lukuhin ang sarili mo, Arman. Pagdating ng 3:00, sakto sa oras na laging sumasakay si Leah, nakita na ni Arman ang pamilyar na figura nito mula sa malayo. Nakaputing blouse, simpleng jeans, at may hawak na tote bag. Parang hindi makaluma ngunit hindi rin labis na marangya. Pagkasakay ni Leah, nagkatinginan sila. "Good afternoon," bati niya ng may ngiti. "Good afternoon," sagot ni Leah, ngunit ramdam ang pag-aalangan sa boses niya. Kakaibang araw ang Biyernes na ito. Tahimik si Leah, halatang may dinadala. Napansin ni Arman ang pagkabalisa niya habang mahigpit na hawak ang tote bag. "Miss Leah, may problema po ba?" Tanong ni Arman nang bumaba ang ibang pasahero. Nag-iwan sa kanilang dalawa sa jeep. Umiling si Leah. "Wala naman." Ngunit halatang hindi totoo. Ang mga mata niya, na dati tahimik na nakatitig sa bintana, ay puno ng lungkot. Nagpigil si Arman. Sino ba siya para makialam? Ngunit bago bumaba si Leah, hindi na niya napigilan ang sarili. "Kung kailangan niyo po ng kausap, kahit jeepney driver lang ako." Nakikinig po ako, mahina niyang sabi. Natigilan si Leah, parang may gustong sabihin pero pinigilan. "Salamat, Arman," sagot niya bago bumaba. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Leah sa pangalan. Kinabukasan, habang kumakain si Arman sa paborito niyang karinderya, laking gulat niya nang makita si Leah na pumasok. Hindi niya alam kung dapat siyang ngumiti o tumingin na lang sa ibang direksyon. Ngumiti si Leah nang makita siya. "May bakante pa ba dyan?" Tanong nito, hawak ang tray. "Opo, Miss Leah." "Dito po." Pinunasan ni Arman ang upuan sa tabi niya, halatang kinakabahan. Tahimik silang kumain, ngunit sa kalagitnaan ng kainan, si Leah na ang bumasag ng katahimikan. "Arman, salamat kahapon. Alam mo, bihira akong makahanap ng taong..." "Totoo," sabi niya nang nakatingin sa kanya. Napakibit balikat si Arman. "Minsan po kasi, wala nang dahilan para magkunwari. Lalo na kung simple lang ang buhay." Ngumiti si Leah at sa unang pagkakataon, nakita ni Arman ang kabuuan ng kanyang ngiti. Hindi peke, hindi pilit. "Sa susunod, kung okay lang, sabayan mo akong kumain ulit?" Tanong ni Leah nang paalis na siya. Parang nabingi si Arman. "Sabay, ayos lang po ba yon?" "Bakit hindi?" Sagot ni Leah, nakangiti bago tumalikod. Hindi maipaliwanag ni Arman kung paano niya napigilang tumili sa tuwa. "Ano to, panaginip?" Dumating ang susunod na Biyernes. Sa pagkakataong ito, sabay silang bumaba sa huling biyahe ni Arman. Dumaan sila sa isang maliit na parke na dinaanan nila habang umuulan ng mahina. "Hala, wala po kayong payong?" Natatarantang sabi ni Arman.
Ngunit tumawa lang si Leah. Arman, payong lang to. Hindi naman ako matutunaw. Pinanood ni Arman si Leah na tumitingala sa langit. Tinatanggap ang mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Parang bata. Leah, tanong ko lang po, sabi ni Arman, naglalakas loob. Bakit po sumasakay kayo sa jeepney ko tuwing Biyernes? Bakit hindi na lang po magkotse? Tumingin si Leah kay Arman, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Minsan kasi gusto kong maramdaman na totoo ang mundo. Iba ang buhay namin. Pakiramdam ko, lahat ng tao sa paligid ko may hinihintay na kapalit. Pag nandito ako parang, ako ulit! Tahimik si Arman. Hindi niya alam kung anong tamang sabihin. Sa sobrang dami ng taong nagkukunwari sa mundo ni Leah, siya ang naging simpleng sagot. Siya pala, isang tao na nakakulong sa mundo ng pera't yaman. Arman, ikaw? Tanong ni Leah nang bigla. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Sa buhay mo ngayon? Tumawa si Arman. Minsan po, iniisip ko kung anong itsura ko kapag nakatapos ako ng engineering. Pero hindi ko naman pinagsisisihan. Kung hindi dahil sa jeep na ito, hindi kita makikilala. Kinabukasan, si Leah ay nasa kanilang mansyon, nasa gitna ng isang galit na diskusyon kasama ang kanyang ama. Leah, ano ba itong balita na sumasakay ka sa jeep? Anak ka ng Martinez. Hindi mo kailangang makihalubilo sa mga ganyan. Sigaw ng ama niya. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Papa. Hindi ako isang negosyo na pwede mong kontrolin. Sagot ni Leah nanginginig sa galit. Sa kabila ng lahat, si Leah ay hindi sumuko. Dumating muli ang Biyernes. Sa pagkakataong ito, si Arman ay naghintay. Hindi niya alam kung darating si Leah, ngunit pinanatili niyang umaasa ang puso niya. At nang makita niya itong naglalakad palapit sa jeep, parang tumigil ang kanyang mundo. Tumungo si Leah, ngumiti at sumakay. Tahimik nilang tinahak ang biyahe, ngunit ramdam ang saya sa kanilang puso. Pagdating sa dulo ng ruta, naglakas loob si Arman. Leah, kung dumating ang araw na kailangan mong huminto sa pagsakay dito, kahit saglit lang, pwede ba? Huwag mo akong kalimutan. Tumingin si Leah sa kanya mata sa mata. Hindi ko kayang kalimutan ang taong nagparamdam sa akin ng totoong saya. Tahimik ang jeepney ni Arman habang binabaybay nito ang kanyang paboritong ruta. Biyernes na naman, at kahit pilit niyang iwaksi ang ideya, umaasa siyang muling makikita si Leah Martinez. Pero ngayon, tuwing naiisip niya ito, may bumabagabag sa kanya, mga salitang narinig niya mula sa mga pasahero. Alam mo ba, yang mayamang babae na laging sumasakay dito, baka trip-trip lang yan, sabi ng isang lalaking pasahero noong isang araw. Nakakatuwa, sigurong may kwento siya, no? Yung jeepney driver na niloko niya, kahit hindi niya ito pinansin, tumatak sa isip niya. Sino nga ba siya para mapansin ng isang tulad ni Leah? Eksaktong 3:00, dumaan ang jeep sa paboritong sakayan ni Leah. Akala ni Arman wala na siyang makikita, pero nang makita niya itong nakatayo sa gilid ng kalsada, may dalang tote bag, tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Good afternoon, bati ni Leah nang sumakay, pilit nang umiti. Ngunit ramdam ni Arman na hindi ito katulad ng dati. Tahimik ang mga mata nito, may bitbit na kung anong lungkot. Good afternoon po. Sagot ni Arman, pilit ding tinatago ang kaba. Sa loob ng jeep nanatili silang tahimik, puno ng pasahero, ngunit ang katahimikan nila ay tila bumabalot sa buong biyahe. Paulit-ulit na sinulyapan ni Arman si Leah sa salamin, ngunit hindi siya nagsalita. Pagdating nila sa dulo ng ruta, hindi agad bumaba si Leah. Sa halip bumaling siya kay Arman. Arman, may kailangan akong sabihin sa yo. Simulang wika ni Leah, mahina ang boses, ngunit mabigat ang dating. Kahit anong sasabihin mo, Miss Leah, pwede mong sabihin. Sagot ni Arman, bagamat halata ang kaba sa kanyang tono. Huminga ng malalim si Leah. Yung lupang kinatatayuan ng bahay ninyo? Sa pamilya namin yon. Biglang nagdilim ang mukha ni Arman. Anong ibig mong sabihin? May redevelopment project ang kumpanya namin, pero hindi ko alam na pamilya mo ang maaapektuhan. Hindi ko alam, Arman. Hindi ko sinasadya. Mabilis na paliwanag ni Leah, nanginginig ang boses. Tumayo si Arman, iniwas ang tingin. Hindi mo alam. Hindi mo sinasadya? Paano, Leah? Lahat ng ito ay konektado sa pamilya mo, pero sasabihin mong wala kang alam. Arman, maniwala ka. Hindi ko gustong mangyari to. Kung alam ko lang, tumulo ang luha ni Leah.
Huminga ng malalim si Arman. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ano to, Leah? Kaya ka ba sumasakay ng jeep ko? Para lang makita kung anong itsura ng buhay ng mga taong inaapakan ng pamilya nyo. Hindi totoo yan. Sagot ni Leah, umiiyak na ngayon. Hindi mo naintindihan, Arman? Iba ako sa kanila. Iba ka? Pero dala-dala mo pa rin ang apelido nyo. At dala-dala rin namin ang pasakit na dulot ng pamilya mo. Malamig na sagot ni Arman bago tumalikod. Huwag mo nang subukang bumalik sa jeep na to, Miss Leah. Hindi kita kailangan dito. Umiiyak si Leah habang naglalakad pa uwi. Tila lahat ng salitang binitiwan ni Arman ay tumatama sa bawat bahagi ng kanyang puso. Siya ba talaga ang dapat sisihin? Alam niyang hindi niya ginusto ang sitwasyong ito, ngunit kasalanan nga ba ang pangalan na dala niya? Pagdating sa bahay, dire-diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina sa labas. Tinatawag siya para maghapunan, pero hindi siya lumabas. Sa halip, kinuha niya ang mga dokumentong hawak niya kanina, mga papeles ng proyektong pinagmulan ng lahat. Mali ito, bulong ni Leah sa sarili. Kailangan kong gawin ang tama. Samantala, si Arman ay nasa kwarto nila, tahimik at nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang ina at mga kapatid ay nag-uusap sa kabilang kwarto, halatang balisa sa nangyari. Arman, anong balak mo? Tanong ng kanyang ina, lumapit ito at umupo sa tabi niya. Hindi ko alam na sagot ni Arman. Pakiramdam ko, ginamit lang ako ni Leah. At tayo, ginagawang laruan ng pamilya niya. Sigurado ka ba na siya mismo ang may kasalanan? Tanong ng kanyang ina. Hindi naman siguro lahat ng mayaman ay ganon. Minsan, baka may mga taong gustong makatulong pero hindi alam kung paano. Tahimik si Arman. Naisip niya ang mga sinabi ni Leah, ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Totoo nga kayang wala siyang alam, o kaya masyado lang niyang hinayaang lamunin siya ng galit? Kinabukasan, nagpunta si Leah sa opisina ng kanyang ama. Hawak niya ang mga dokumento ng proyekto. Papa, ipatigil niyo ang redevelopment project na ito. Malakas niyang sabi. Tumawa ang kanyang ama, at bakit ko naman gagawin yon? Dahil mali ito, sagot ni Leah, nanginginig ang boses. Mga pamilya ang mawawala ng tahanan. Hindi ko kayang tanggapin na tayo ang dahilan ng paghihirap nila. Leah, hindi ka pinalaki para magpakita ng kahinaan, sagot ng kanyang ama. Tandaan mo, negosyo ang dahilan kung bakit ka nandito. Pero sa sandaling iyon, napagtanto ni Leah na hindi ito ang buhay na gusto niya. Lumabas siya ng opisina, hawak ang determinasyon na gagawin niya ang tama kahit labagin ang gusto ng kanyang pamilya. Kinagabihan, tinahak ni Leah ang daan patungo sa huling sakayaan ng jeep ni Arman. Nandoon ito, inaayos ang jeep, halatang pagod pero buo ang loob. Arman, tawag ni Leah, lumapit ito. Nagulat si Arman nang makita siya. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong. Kailangan mong malaman na hindi ko ito hahayaang mangyari. Sabi ni Leah, ipaglalaban kita, ang pamilya mo, at lahat ng mga taong inaapakan ng pamilya ko. Paano, Leah? Tanong ni Arman, puno ng pagdududa. Hindi mo kayang kalabanin ang pamilya mo. Subukan mo akong paniwalaan, sagot ni Leah, tumutulo ang luha. Dahil mahal kita, Arman? Natigilan si Arman. Tinitigan niya si Leah, ang babaeng hindi niya kailanman naisip na magmamahal sa kanya. Pero sa mga mata nito, nakita niya ang katotohanan. Totoo si Leah. Mahal kita, Arman. Tahimik si Arman matapos marinig ang mga salitang iyon mula kay Leah. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, kitang-kita niya ang luhang dumadaloy sa mga mata nito. Ngunit sa loob niya, naglalaban ang puso at isipan. Totoo ba ito? Kaya ba niyang maniwala? Hindi madali ito, Leah. Malamig niyang sagot. Pinipilit panatilihing matigas ang boses. Hindi sapat ang mahal kita para baguhin ang lahat. Alam ko, sagot ni Leah, halos pabulong. Pero ipaglalaban kita, Arman. Paglalaban ko ang pamilya mo. Kahit kalabanin ko pa ang sarili kong pamilya. Hindi mo naiintindihan. Lumingon si Arman, pilit na tinatago ang sakit sa kanyang boses. Mahalaga ba talaga ako sa'yo? O baka sinusubukan mo lang takasan ang mundong ginagalawan mo? Hindi ka ba nakikinig? Mariing sagot ni Leah, na puno ng frustration. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng totoong saya. Ikaw lang ang naniwala sa akin bilang ako. Hindi ito laro, Arman. Leah, hindi niya alam ang sasabihin.
Mahal niya si Leah, pero paano niya tatanggapin ang pagmamahal na ito kung ang pamilya nito ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang tahanan? Kinabukasan, nagulat si Leah nang pagbukas niya ng pinto ng kanilang mansyon, inabangan siya ng kanyang ama at ina. Halatang galit na galit ang kanyang ama, hawak ang mga dokumentong huling pinag-aralan ni Leah. Leah, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng kanyang ama. Itinatapon ang mga papeles sa lamesa. Ginagalaw mo ang proyekto namin? Nagbigay ka ng babala sa mga tenant? Ginagawa ko lang ang tama. Matatag na sagot ni Leah, kahit ramdaman ka ba? Hindi ko kayang manood habang pinalalayas niyo ang mga pamilyang wala namang kasalanan. Leah, tumigil ka. Sigaw ng kanyang ama. Hindi ka pinanganak para maging mahina. Hindi negosyo ang iniikot ng awa. Hindi ito awa, Papa. Sigaw din ni Leah, umiiyak na. Tao sila. May pamilya, may tahanan. Paano mo nagagawa to na para bang wala silang halaga? Nagsasalita ka lang ng ganyan dahil sa jeepney driver na, "Yon, hindi ba?" Galit na balik ng kanyang ama. Nilalagay mo sa alanganin ang pangalan ng pamilya natin dahil sa lalaking walang patutunguhan. Wala kayong karapatan na siraan siya. Sigaw ni Leah, nanginginig ang boses. Mas totoo pa siya kaysa sa inyong lahat. Samantala, sa tahanan ni Arman, nagkakagulo na rin. Halos maputol ang hininga niya nang malaman niyang pinutol na ng kanilang landlord ang kuryente ng buong lugar bilang babala. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ng kanyang bunso, halos maiyak na. Saan tayo pupunta kapag pinaalis tayo rito? Huwag kayong mag-alala, sagot ni Arman, pilit na pinapalakas ang loob ng pamilya. Gagawa ko ng paraan. Ngunit sa loob, wasak ang kanyang loob. Galit siya. Sa pamilya ni Leah, sa sitwasyon, maging kay Leah na gustong ipaglaban siya pero dala rin ang pangalan na nagpapahirap sa kanila. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-iisip si Arman sa gilid ng kanyang jeep, nagpakita si Leah, tila gutay-gutay pero may determinasyong bakas sa kanyang mukha. Arman, tawag nito habol ang hininga. Kausapin mo ako, please. Bakit ka nandito, Leah? Para ipakita sa akin na ginagawa mo ang tama? Na mabuti kang tao? Sumbat ni Arman, tumayo at hinarap ito. Hindi ito tungkol sa akin, Arman, sagot ni Leah, halos pabulong. Tungkol ito sa inyo. Sa lahat ng tao na apektado ng pamilya ko, hindi ko ito hahayaang mangyari. Tigil na, Leah. Sigaw ni Arman, hindi na nakapagpigil. Hindi mo kayang baguhin ang lahat. Hindi mo kayang ayusin ang lahat ng mali ng pamilya mo. Ipaglalaban ko pa rin. Balik ni Leah, umiiyak. Dahil ikaw ang mahal ko. Tahimik si Arman. Tumalikod siya. Hindi kayang tingnan ang babaeng mahal niya, pero dala-dala ang pangalang nagwasak ng kanyang pamilya. Ayoko nang saktan ka, Leah. Mahinang sabi ni Arman. Mas mabuti sigurong layuan mo na ako. Hindi kita iiwan, Arman. Sagot ni Leah, halos pabulong pero puno ng pangako. Kahit anong mangyari, ipapakita ko sa'yo na totoo ako. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Leah ang plano niya. Dala ang kaunting koneksyon at sariling ipon, lumapit siya sa isang abogado para tulungan ang mga tenant, kabilang na ang pamilya ni Arman. Hindi madali pero hindi siya tumigil. Nalaman ito ng kanyang ama at galit itong nagpakita sa kanyang opisina. Leah, tigilan mo ang kalokohan na to. Sigaw ng kanyang ama. Pinapahiya mo ang pamilya natin. Hindi na ako papayag na apakan niyo ang mga taong walang laban. Sagot ni Leah, diretso ang tingin. Hindi ko hahayaang ganito na lang ang maging kwento ng pangalan natin. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Leah. Pagsisisihan mo ito, banta ng kanyang ama. Samantala, nalaman ni Arman mula sa kanyang ina ang tungkol sa mga hakbang na ginagawa ni Leah. Anak, hindi ba't siya lang ang lumalaban para sa atin? Sabi ng kanyang ina. Bakit mo siya itinutulak palayo? Napaisip si Arman. Totoo nga ba? Siya ba ang nagiging makitid ang isip? Pinaglaban siya ni Leah kahit alam niyang lalabanan nito ang sarili niyang pamilya. Siguro na'y nagkamali ako, mahinang sagot ni Arman. Isang gabi, nagtungo si Arman sa bahay ni Leah. Sa unang pagkakataon siya ang nagpakita. Arman, gulat na sabi ni Leah, nasa labas ng gate. Patawarin mo ako, sabi ni Arman. Halatang nahihirapan. Mali ako. Mali ako na hindi kita pinaniwalaan. Arman, bulong ni Leah, tumutulo ang luha. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero isang bagay ang sigurado ako. Mahal kita, Leah, sabi ni Arman, diretsong tinitigan siya. At lalaban ako kasama mo.
Ngumiti si Leah at sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula silang muli. Magkasama nilang haharapin ang laban kahit gaano kahirap dahil ang pagmamahal nila ay totoo. Sigurado ka ba dito, Leah? Tanong ni Arman habang hawak ang papel na naglalaman ng ebidensya laban sa pamilya ni Leah. Halatang nag-aalangan ito, pero sa mata ni Leah, matatag ang desisyon. Kung hindi ngayon, kailan pa, Arman? Sagot niya, hindi ito para sa akin. Para ito sa'yo, sa pamilya mo, at sa lahat ng taong nawala ng boses. Huminga ng malalim si Arman at tumango. Wala nang atrasan ito. Kahit pa sa pagharap nila, alam niyang ang giyera ay hindi basta-basta. Pumasok si Leah sa mansyon ng kanyang pamilya na may hawak na folder. Nasa malaking sala si Don Ramon Martinez. Matikas, maangas at walang bahid ng kaba. Kasama nito ang kanyang ina at 2 abogado, halatang naghanda na. Ano bang kalokohan na naman to, Leah? Malalim na tanong ni Don Ramon, ang boses ay malamig na bakal. Sino ang nagpayo sa'yo na magpakita dito na parang kaaway? Tahimik na pumasok si Arman, nakasunod kay Leah. Ang dating mga matang nagpapakita ng respeto ay ngayon puno ng galit at determinasyon. Nang makita siya ni Don Ramon, kumulo ang galit nito. Ikaw na naman, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Don Ramon, tumayo ng buong tikas. Wala kang karapatang pumasok sa bahay na ito. Hindi ako pumunta rito para sa sarili ko, matatag na sabi ni Arman. Pumunta ako rito para sa pamilya ko at sa lahat ng biktima ng mga kasinungalingan nyo. Walang kang alam sa pinagsasasabi mo. Isa ka lang jeepney driver? Kung ano-anong ideya ang pinaglalagay mo sa ulo ng anak ko. Bulyaw ni Don Ramon, itinuturo si Arman na parang kriminal. Papa, tama na. Sigaw ni Leah umiiyak pero galit na galit. Huwag mong maliitin si Arman. Kung may taong may karapatan dito, siya iyon. Dahil siya ang naglakas loob na ipaglaban ang mga taong pinapalayas ninyo. Pinaglaban? Sagot ni Don Ramon. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa sala. Ano bang nakuha mo sa lalaking ito, Leah? Ano? Kalokohan? Pagkakaawa lang ang nararamdaman mo sa kanya. Hindi awa, Papa. Balik ni Leah, lumalakas ang boses. Mahal ko si Arman at mahalaga siya sa buhay ko. Hindi mo kayang diktahan kung sino ang karapat-dapat sa pagmamahal ko. Lumapit si Don Ramon kay Arman, nagdilim ang mukha. Ano bang gusto mo, ha? Parrot, gusto mo bang bayaran kita para layuan ang anak ko? Nag-init ang dugo ni Arman, ngunit pinigilan niya ang sarili, mahigpit na hinawakan ang kamao. Hindi pera ang habol ko. Hindi ko kayang ibenta ang dignidad ko, kahit kailan. Ano bang gusto mo? Halos pasigaw na bulyaw ni Don Ramon. Wala kang lugar sa mundo namin. Hindi ko kailangang mapabilang sa mundo niyo, Don Ramon. Sagot ni Arman, titig na titig sa kanya. Ang gusto ko lang ay maging patas ang laban. Natigilan niyo ang pananakit sa mga taong walang laban. Tahimik ang buong sala. Ang boses ni Arman ay bumagsak sa lupa na parang alingaw-ngaw ng katotohanan. Papa, kung hindi niyo ititigil ang eviction, lalabas lahat ng ebidensyang hawak ko. Maring sabi ni Leah, itinaas ang mga dokumentong dala niya. At sa pagkakataong ito, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka sa korte. Halos mabingi si Don Ramon sa narinig. Leah, pinapahiya mo ang pangalan ng pamilya natin. Wala na akong pakialam sa pangalan na, yan kung kailangan kong maging kasing lamig ng puso mo. Sagot ni Leah. Ang pangalan ay walang halaga kung ginamit ito para mang-apak ng tao. Leah, mahinang sabi ng kanyang ina, ngunit hindi niya pinansin. Kailangan mong mamili, Papa, ang pangalan o ang tamang gawin. Nagsalita ang isa sa mga abogado. Don Ramon, kung lalabas ang mga ebidensya, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto sa kumpanya. Tinitigan ni Don Ramon si Leah. Alam niyang seryoso ito. Hindi niya kayang hayaan na tuluyang masira ang kanilang negosyo, kahit pa dahil iyon sa kanyang sariling anak. Isang malaking pagkakamali ito, Leah, sabi ni Don Ramon. Nanginginig ang boses. Tandaan mo, hindi na kita anak mula ngayon. Tumulo ang luha ni Leah, ngunit matatag siyang humarap sa kanyang ama. Ikaw ang tumalikod, Papa. Hindi ako. Kinabukasan, iniutos ng korte ang pagpapatigil ng eviction matapos lumabas ang ebidensyang ipinasa ni Leah.
Sa harap ng komunidad, pumunta sina Leah at Arman para ibalita ang tagumpay. Salamat po, Ma'am Leah. Salamat sa pagtulong niyo. Sigaw ng isang tenant lumuluha sa tuwa. Tumayo si Arman sa tabi ni Leah, humarap sa mga tao. Hindi lang ito laban namin ni Leah. Laban ito ng lahat ng taong pinipilit pumangon kahit naapakapakan sila ng mundo. Ngayon tayo ang nagwagi. Nagpalakpakan ang mga tao. Habang si Leah ay tahimik na ngumiti, tinitingnan si Arman. Matapos ang lahat, iniwan ni Leah ang kumpanya ng kanyang pamilya at sinimulan ang sariling foundation upang tulungan ang mga pamilyang nawalan ng tahanan. Si Arman naman ay nagbalik sa eskwela, bitbit ang pangarap niyang maging engineer. Isang araw, sa paboritong ruta ng jeep, tumigil si Arman sa isang sakayan. Bumaba siya mula sa jeep at lumapit kay Leah na naghihintay. San po ang punta, miss? Biro ni Arman, nakangiti. Sa pangarap natin, sagot ni Leah, pabulong pero puno ng kahulugan. Sumakay si Leah, umupo sa tabi ni Arman at hawak ang kanyang kamay. Habang binabaybay nila ang daan, tanaw nila ang maliwanag na araw sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila. Sa kabilang mundo, ikaw at ako, isang kwento ng pagmamahal na hindi sumusuko at isang laban na hindi iniwanan. The end.